Mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya, mga masigasig na sumusubaybay sa simpleng pagninilay na ito, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at sana wag lang manatili ang ating naririnig sa ating mga pandinig, kundi yung patuloy na pagsisikap na maisabuhay ang mga aral na pinapaabot ng vlog na ito. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pag-share sa vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Saan man sila naroon, ano man ang ginagawa, kaisa ninyo ako sa inyong pagsisikap sa pagpapanalangin na magkaroon kayo ng kaligayahan at malulusog na katawan, lalong-lalo ng inyong mga pamilya. Amen? Ngayon ay araw ng Biyernes, nasa ika-20 na tayo sa araw ng Disyembre 2024 at nasa ika-6 na araw na pagdiriwang ng Misa de Gallo at Simbang Gabi. Masigasig at saludo ako sa mga dedikado at maaga pang pumunta sa simbahan. Baka maubusan kayo ng upuan. Panalangin ko na maging masaya ang lahat at maabot ang inyong mga kahilingan. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay napakaganda rin. Ang pagninilay natin sa araw na ito ay babahagi sa atin San Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. Dito naman, isinalaysay yung pagbisita ng anghel sa isang babae sa Nazareth na nangangalang Maria. Alam niyo sa napakaraming babae sa buong Jerusalem, bakit si Maria? Dahil dakila siya sa mata ng Diyos. Pinili siya na maging ina ng ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Ngunit sa likod ng balitang ito, nasiyahan din si Maria, pero bilang tao nakaranas din siya ng takot, ng pag-aalinlangan. Kaya nagtanong siya kay Anghel Gabriel. Sabi niya, paano? Paano ito? No, 'di ba? Yan yung talagang makataong mga katanungan. Kaya sabi ng anghel sa kanya, Maria, walang imposible sa Diyos. Mga kaibigan, napakagandang balikan natin ang pangyayaring ito. Nagtanong si Maria kung paano dahil wala siyang boyfriend, wala siyang asawa. Paano? No, kaya sabi ng anghel, huwag kang matakot. Nasa mabuting kamay ka. Siguro sa atin bilang tao, marami rin tayong mga katanungan sa buhay natin. Gaya lang ng paano ito nangyari? Paano na nangyari ito na naging mabuting tao naman ako? Or paano ito mangyari na wala naman akong kakayahan? Alam natin ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa paraan na minsan hindi natin maunawaan. Kumikilos ito sa kadahilanan na gustong ipaabot ng Diyos ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Kaya bilang tao, kahit marami tayong katanungan, hindi ito lubos masukat ng ating kaalaman na ang Diyos ay kumikilos gaya ng sinasabi ko sa iba't ibang paraan. Ginagamit ang bawat isa na maging instrumento ng kanyang buhay na presensya. Tayo, naging instrumento rin tayo, ginagamit din tayo ng Panginoon, ang bawat isa sa atin. Pero kung ang tanong, paano, yan ang hindi natin alam. Ang pagkaalam lang natin na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa paraan, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang oras, na hindi natin lubos maunawaan. Ang sa atin lang, maniwala tayo at manalig sa Kanya dahil sigurado tayo na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil mahal niya tayo ay anak niya, tayo ay mahalaga sa Kanya. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong patuloy na pagmamahal sa likod ng aming kahinaan. Alam ko na hindi kami karapat-dapat sa pagmamahal na ito. Ngunit kami na iyong anak
ay mahalaga. Kaya patuloy kang kumikilos upang maipadama mo lang ang iyong pagmamahal. Amen.